para hindi nalilito ang nagtatrabaho. So, ginagamit natin yan para pag nagkukunig tayo, so kilala na natin yung red kung saan ilalagay. Pagdating sa dulo ng building, ganun pa rin. Kung saan nakalagay yan, line 1 yan, live wire yan. So, susundin na natin yung kulay na yon. So, kung wala pong mga kulay, nalagay tayo ng tagging o palatandaan, electrical tape, nilalagyan na lang ng tape. Minsan lang makikita din ako sa mga ganyan sa construction. Pag sila pag nagtatanggal ng Okay. lalagyan Sa mga wire, pag napasok sila ng wire sa tubo. Tandaan nila yan, tatandaan nila. Okay. Okay. So, dun po sa 3-phase, tatlong linya. Ginagamit natin yan, tatlong linyang yan sa mga electric motor. So, mga motor na industrial motor. Yung mga pang-industrial na motor natin. Okay. So, ano ba pagkaiba ng 3-phase sa single phase? So, yung single phase, dalawang linya lang. Dalawa. Opo, yung ginagamit natin sa mga bahay, mga normal na appliances natin na ginagamit. So, yung hindi lang po gamitin yung 3-phase sa bahay. So, hindi po ginagamit. So, sa mga, yung 3-phase, ginagamit natin yan sa mga negosyante. Iba pala yung... Opo, kasi unang-una, sir, ang 3-phase, pag nagpakabit ka ng 3-phase, milyon na na-billion na. So, mas mahirap, magkakabunan tayo ng sabayan. Saka yung kuryente, magasto siguro yan. Opo. So, yung 3-phase po, ginagamit natin yan dun sa mga negosyante, may mga merong pabrika na pabrika, mga mall, mga malaking motor na ginagamit. So, doon natin yan nilalagay yung 3-phase na yan. So, meron yung tinatawag na line 1, line 2, line 3. So, di ba hindi pwede magkapalitan yung line 1, line 2, line 3 kasi naka-assign sa kanilang number na uuna ang line 1. Kung sa litra yan, A, B, C naman. So, yan dalawa ang ginagamit natin yung mga tagging. Litra sa number. Mga palatandaan. Okay. So, ang kulay ng 3-phase po, red, yellow, blue. Yan ang standard. Saan yung ground dyan? So, iba po yung ground. Yung ground ay yung sumusobrang power na binabaon natin sa lupa. Yung ground. So, ito. Okay. So, iba yung ground po. Ang pag sinabing ground, hindi siya tagapag-balance. Yung sumusobrang power sa appliances, ibinabalik sa lupa. Para ang line 1, line 2, line 3. Lahat yan live. Opo, lahat yan live. Okay, depende rin sa system. Meron rin tayong system na line to ground. Sa line to ground, nagiging neutral po yung isa. So, saan galing yung neutral? Pag balance natin galing sa lupa, 0 volt yan. Pag binalance natin live wire, so lahat sila live wire. Okay, kuha na po. Kuha. So, kuha na ang ibig sabihin ng earthing ground, neutral. Malinaw sir eh. Sarado ang pakano mo. So, ibig sabihin ng ground, nagbabalance. Parang generic name lang siya eh.
Pag ginamit natin yung ground na pang-balance, neutral ang generic niya. Palatandaan niya. So pag ginamit natin itong symbol na yan, ibig sabihin, grounding siya. Opo, tapunan siya ng sumusobrang power. May kanya-kanya silang trabaho. So ano po yung tapunan ng sumusobrang power? So yung pong appliances natin, kahit hindi po yan sira, brand new pa lang yan. So hindi naman sinasabing pag nasira lang yung appliances, saka lumalabas yung power. Na sumusobra, hindi po. Bawat gamit natin yan, pwede siya lumabas, hindi lang natin alam kung kailan, kung anong oras, kung anong minuto. So, tulad sa lumalabas dito, may naka-usling grade, grade, sa grinder dito sa ginagamit namin. May green na nakalabas. So, yung pala yun ang purpose niyan, ground. Yun po, yun ang purpose niya. Kulay green, yellow-green. Green. Green or yellow-green. So ito, green or yellow-green, yun ang purpose. Mga saksakan nyo yan, sir, tatlo. Oo, tatlo. Yung dulo niya, may ground. Oo, tapos yung isa, neutral pa rin. Yung isa, live wire. Live yun ang tawag doon. Okay. So, tatlo yan. So, ito, ipakita ko, sir. Ito. Ito yung mga saksakan dito. Ayan. Yan, tatlo. Sa baba, yan yung ground. Opo, yan yung ground. Para hindi na tayo magtusok sa lupa, sa simento ng ground. So, di ba, minsan makita natin, appliances natin, meron nakausli na yellow-green. Nakausli. So, minsan tinutusok na lang sa lupa o nilalagay na lang sa mga tubo. Yan yung mga excess. Mga excess na power. Kuryente o power. So, ang tamang installation, sir, diyan sa inyo, sir, nakabaon talaga sa tubo. Okay. So, bakit nangyayari dito sa Pilipinas? So, ibig sabihin, sir, magkaiba yung kuryente dyan sa kuryente dito. Hindi ko lang alam. So, parehas lang po yan. Kaya lang yan nagkagano ng installation kasi ang Pilipino ay tipid. Kaya pala. Tinitipid nila yung installation. Pero dito sa mga building, hindi naman po kasi ng mga engineer na may mga inspector. Hindi lang isang engineer na inspect. So kaya dito sa Pilipinas, hindi po totoo na walang ground. Meron po. Dito po, may kuryente, may ground Opo, meron po yan. Gaya, yung dito sa atin, sa Pilipinas, tatlo rin na magamit yan. May mga ground rin yan sa line to line. Okay, so minsan lang dito sa mga bahay-bahay, mga tinitipid na nga po Hindi natin alam kung yung installation is marunong o hindi. Siyempre, pag hindi alam ng installation, hindi talaga malalagyan yan. Kasi hindi yan i-advance nung nag-installation. Maganda talaga yung may tuturo para alam mo yung kakabitan mo. Kung ano halaga, kung para saan. Oo, para saan. Kasi may mga meaning pala yung yung mga wire. Opo. Yes po. Kung para saan, saka kung magkukunik tayo, alam natin kung para saan yan, yung kinukunik natin. Kung anong trabaho niya. So, nakuha natin ang trabaho ng ground para mawala yung electric shock. So, walang problema doon sa nagwa-wiring. Ang problema niyan, yung may-ari, yun na maiiwan sa loob ng bahay, siya yung mag-ground. Marami sa ating mga pag-tipid. Opo, kaya sinasanay na natin yan na mayroong groundings. Okay, kitang-kita naman, sir, na sa pag-aaral na, di ba yung mga appliances sa actual, nakakaroon ng ground, yung mga rep,
So, nung panahon po, yung panahon sir sa mga rep, mga mita ang hawakan. Kaya pag hawak, nakakukuryente yung may-ari. Kasi walang grounding. Pero kung mayroong groundings, so hindi siya mag-ground kasi itatapon na sa lupa. Akala nila sira na yung rep. Yes, akala nila sira na. So ang ginawa na naman ng bagong design, plastic na para hindi na makakuryente. Para hindi na maka-ground. So plastic na. Kailangan may grounded talaga may lalabas. Apo. Okay. So malinaw po sir. Okay sir, malinaw na po. Okay, so may katanungan ka po dito sir? Dito sa mga tagging? Wala na. Okay na. Naintindihan ko maliwanag na po yung pagkasabi. Ginagamit natin sa trabaho sir. Ano po? Okay na. Meron ang nagtatanong, naka-install na, tatanungin pa kung alin yung line 1, line 2. Alin ba dito sir, line 1, line 2? Eh, tapos na yung installation. So, hindi na kailangan tanungin kasi tapos na eh. Hindi ko na basta laging naunang line 1. Yan ang line. So, dapat sa una pa lang, alam na natin kung saan natin ilalagay yung line 1 at line 2. Tapos yung color coding niya sa wire. Yung color coding. Yan ang pinaka-importante din yan. Para hindi magkabaliktad-baliktad. Opo, para maging uniform. Kasi iba yung maintenance, trabaho ng maintenance, iba yung installer. Iba yung nag-i-install. So kung nag-i-install pa lang is baraligtaran na, so paano yan i-maintenance? Ang gagawin ng maintenance, hindi siya maintenance, babaguhin yung linya. Opo, so bad wala yung installation. Ang iba hindi marunong, nagagamit na lang ng tester. Opo, so laging makukuha yan pag may tester. Ang problema yan, tumagal. Tumagal yung troubleshooting. Kasi hindi nga alam yung mga meaning ng Hindi pala kasi nagkamali na. Opo, hindi alam yung color coding. So makukuha rin at may tester. Kasi sa yung una pa lang na pagtrabaho ng building, eh mali, may pagkakamali na. Dapat kung nasa maayos na yung pagtrabaho na sa building, darating ang maintenance, siya yung magme-maintain. So, ang trabaho na magme-maintain, siya lang yung magbabantay kung may sira o wala. Paano niya mapapabilis yung trabaho niya? Kung yung wiring parang baliktad yung mga wire. Baliktad. Hanapin pa kung nasan yung dulo sa dulo. Okay, sasabihin ng iba, problema niya yan, sir, kasi electrician siya. So, hindi po. Kailangan talaga may coordination. Opo, kailangan sa nag-overing pa lang, alam mo. Okay. So, may tanong pa po? Wala na. Okay na po. Okay. Next. So, alam na natin ang single phase at three phase. Okay. Yung mga tagging. Tagging pa lang yan, sir. Yung mga trabaho nila, mamaya, malalaman natin yung mga trabaho nila. Okay, so ang idea. Sir, dyan po ba sa inyo, sir, line to ground po ba kayo or line to line? Ewan ko dito. Hindi ko po alam eh. Okay, so pero kilala nyo na ang line to line at line to ground. Yung sinabi ko. Sinabi ko, alam ko na. So dyan sa inyo, sir, 110 volts ang supply. 110 lang po dito sa amin. Kaya ang nakalagay sa mga saksakan yung tatlong wire, sa breaker yung tatlong wire rin. Tatlong wire. So meron kayong line, neutral, ground.
Kaya, yan ang sinasabi, 110, Opo. 110 ang supply niyan. So, yung live wire, 110 volt or 220 or 120 volts. Hmm. Nasasanay lang tayo sa tawaging 110, pero 120 po yan. Hmm. May allowance yan. Okay. So, yung isa, 0 volt. Hmm. So, ito yung live wire. Ito yung ground. Ground. Galing sa lupa. Okay, tinatawag natin na line to ground po ang linya nyo dyan. Okay, line to ground. Line to ground. Okay. So yung ground, galing rin po ito sa lupa, sir. So, iba ang trabaho dito ng neutral. Yung neutral, nagbabalance. Galing sa lupa, magbabalance sa live wire. So, ito naman, nakakonik sa lupa, galing sa appliances, binabalik sa lupa. Hmm. Okay. Neutral, saka ground, saka line. Opo. So, kaya laging tatlong wire ang supply niyo dyan. Okay. Kuhaan sa So, kung pag nagkabaligtaran kayo ng kunik niyan, halimbawa, nag-connect ka ng ilaw. Okay, nag-connect ka ng ilaw. So, itong live wire, dito mo kinunik. Itong kabila ng saksakan na ilaw natin, dito natin kinunik sa ground. Dito. gagana pa yan. So, hindi pwede gana, sir. Hmm. Kailangan Kasi sa hindi naman siya malalim eh. So, tinatapunan lang ng sumusobrang power eh. Okay. So, hindi yan gagana. So, iba po itong ground, malalim ito. Kumbaga sir, ay hindi lang iisa. Marami yan. Lahat ng poste meron. Okay. Pero ito, iisa. Earthing ko yan, yung binabaon sa lupa, sir. yan talaga yung ground, talaga zero ground talaga yan. Walang supply. Opo, wala, hindi siya pwedeng i-balance kasi mahina siya ipag-balance. Pag sinabing balance, magkasing lakas. So, hindi gaya nitong neutral na galing rin sa lupa, magkasing lakas yan. Kasi marami nga siya. Hanggang substation, meron. Okay, so, yan ang linya niyo sa inyo, sir. Halimbawa kasi pag nagpakabit ako sa bahay, saan ko itatap yan, ground na yan? Doon na mismo sa breaker, sa labas Okay. ng bahay. Okay. Okay, so, kung saan ibabaon. Sa kanya babaon. Opo. So, okay na po ito, ano ka na. Okay, sir. Handa. Screenshot ko na lang. Opo. So, doon po sa meter natin, so sa ilalim ng meter, meron yan box na nilalagay para makakuha tayo ng ground sa lupa. Mayroon nga po. May breaker pa rin yan. Bago dumating sa loob ng bahay. So kung ito yung sa loob ng bahay, so ito yung panel board sa loob ng bahay. So di ba, ang panel board merong breaker. Yan po, yung mga breaker. Yung mga breaker. So dito yan kukunin, sir. Sa body natin ilalagay. So yung live wire, neutral niya dito po. So tatlong wire po ang napapasok. Neutral sa kano line. Opo. Okay, so pag-install naman niya sa appliances natin, so tatlong saksaka. So ito yung ground. Yan. So dito pa nilalagay sa ground.
So, yung live wire, nilalagay natin yan sa breaker. So, kaya tatlong wire po, nakita niyo yung saksakan yung tatlong wire. Yan pala yung ano, purpose niyan. So, kilala mo naman pag binuksan mo yung panel mo kung anong kulay yung wire. Subukan niyo pong tingnan yung panel nyo kung tatlong wire, may kulay green po yan na wire. Wala akong pambukas. Saka na lang, sir. Hindi ka naman sa... Tingnan ko na lang pagkatapos. Okay, so may mga technique rin tayo pag nagbubukas kayo ng panel board. So, hindi po basta-basta hawakan yung panel board. So, minsan may mga ground na yan. Hindi natin alam. May mga leak na yung live wire. So, tinadampi-dampian mo na yan, sir. Pag minaramdaman ang ground, so huwag mo nang ituloy kasi may kuryente yan. Delikado na yan. Opo. So, hindi basta-basta hawak lang ng hawak. Kung may wire tayo na nakita, huwag nyo basta-basta hawakan. So, baka may supply yan. So, dinadampi-dampian lang yan. Okay. Okay. Okay, so, nasagot na po natin yung katanungan nyo kung saan galing yung ground. Okay. Binabon natin yan sa lupa. Pasok sa bahay. Okay na So, yung nagtitipid sa appliance, sa wiring, so wala yan. Wala. Anong ginagawa? Yung appliances, yung rep, heater, so ito yung motor, so binabaw sa lupa, nilalagyan lang ng pako. Nilalagay lang sa simento. So yun sir, okay po yun. Okay yun, gagana yun. So ang maging problema nun, hindi natin alam kung nawawalis na yan, kung tinatamaan na, kung lilipat ng pwesto, so mapuputol, hindi alam na importante pala yun. So hindi gaya nga sa saksakan, hindi magagalaw. Nandun talaga pagsaksak ng appliances, gumagana yung pati yung grounding. Okay. So yun ang purpose ni sir. Okay. So, kaya dyan sa inyo sir, may fit dyan, kahit bahay lang, tatlong wire ang nilalagay. May talaga din. So ibang-iba dito sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, alam na kailangan yan, hindi na ginagawa. Kasi mas mahal pa nga. Mahal pa kasi bibili pa ng pang-ground na wire. Opo, bibili pa ng pang-ground. Magastos talaga. Opo. Okay, next tayo.